Noong nakaraang taon, 4 ang namatay sa pamamaril sa arrival area ng NAIA Terminal 3. Kinakabitan na ng mga CCTV camera ang bahaging ito ng airport. Pero malaking bahagi pa ng NAIA ang wala pa ring CCTV cameras. Live mula sa NAIA, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, ang malinaw sa ngayon ay walang CCTV footage na napakinabangan o nagamit doon sa investigasyon sana, doon sa pamamaril at pamamaslang na naganap dito sa may Bay 1 ng arrival area ng NAIA Terminal 3, 20 days, December 20, halos isang taon na nga yung nakakalipas. Ang exact date niyan is December 2013. Napag-alaman natin na sa ngayon ay upgraded na yung CCTV system, specifically dyan sa bahaging yan. Pero Terminal 3 yung pinag-uusapan natin, Jessica. Kung pag-uusapan yung Terminals 1, 2 and 4 ng NAIA, hanggang sa ngayon daw ay hindi pa natatapos o nakukumpleto yung bidding process para sa installation ng CCTV system. December 20, 2013, bago magtanghali, binulabog ng nakabibinging putok ng baril ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Maya-maya pa, bumulagta na si Labangan, Zamboanga del Sur Mayor Ukol Talampa. Ang kanyang misis, duguan sa isang tabi. Wala na rin buhay ang dalawang iba pang nadamay, kabilang ang isang batang lampas 1 taong gulang lang. Mabilis na tumakas sa mga gunmen na sakay na motorsiklo na kinayang lumusot sa trapiko. Hirap ang mga otoridad na tukuyin ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa lugar kung saan 4 na buhay ang nalagas. Hindi gumagana ang CCTV. Halos 1 taon ang nakalipas, upgraded na raw ang CCTV, ilang metro ang taas mula sa mismong lugar ng pamamaslang. Bagay na malaki raw marahil ang naitulong sa investigasyon at pagtunton sa mga salarin. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, Abril ngayong taon nang simula ng installation ng halos 200 CCTV camera sa NAIA 3. Sa ngayon, 90% complete na raw ito. Pero sa Terminal 1, 2 at 4 ng NAIA, nananatiling nakabinbin ang proyekto sa paglalagay ng CCTV cameras matapos pumalya ang bidding sa 468 million peso project. Noong August, nagkaroon tayo ng opening of bids. So, before the opening of bids, meron po tayong 41 na bidders. We got about 5 na nakapagbigay ng kanila ng subtitles. Out of the 5, 2 lang po ngayon yung nakapasa sa eligibility requirements. Hindi po siya pumasa sa technical specifications. Muli raw bubuksan ng MIA Bids and Awards Committee ang bidding sa CCTV installation project ngayong buwan ng Nobyembre. At kung hindi magkakaaberya ang bidding process, target ng MIA na simulan ang paglalagay ng CCTV sa lahat ng terminal bago matapos ang taon. Mabagal po kasi 1 taon na. Dapat nung yung may pinatay na dyan after 3 months siguro meron na yung CCTV natin . Malaki itong Terminal 3, kailangan mas marami silang tauhan dito tayo sa seguridad. Anong masasabi niyo sa airport na walang CCTV? Ay, worse. Worse po siya. Kahit saan bansa yan? Oo, siyempre. Kasi hindi nila mamumonitor yung mga masasamang loob. Paliwanag ng MIA, hindi dapat minamadali ang proyekto ng CCTV installation. Normally, ang isang proyekto ay umaabot ng mga 61 days sa bidding. You have to go with the period of activities na mayroong time frame. Jessica, kung magiging successful yung target na pag-open ulit ng bids o yung bidding process sa darating na December, kung matatapos ito at makukumpleto ay bibilang naman daw ng mahigit 200 o 200 araw bago completely o makumpleto yung buong proyekto ng pag-i-install ng CCTV system sa iba't ibang mga terminals. Samantala, nakausap naman natin ang anak ng alkalde na pinaslang noong nakaraang taon at ayon sa kanya, hanggang sa kanya daw ay nagiging mailap ang hustisya sa kanilang pamilya at bagaman meron daw identified na suspect ay hindi pa raw nai-issuehan ng arrest warrant hanggang sa ngayon, Jessica. Ayun na nga, Cedric, kung may CCTV lang sana nung nangyari yung insidenteng yon, baka mas mabilis din yung pag-usad ng kaso, di ba?
Tama yan, Jessica. Maganda sana yan para at least man lang yung getaway na motorcycle maplakahan. Kaya natin binanggit, Jessica, na ang malinaw sa ngayon ay walang footage na magagamit kasi nireview natin yung mga reports noong isang taon. Mismo nga General Manager ng MIA ang nagsabi na walang CCTV. Although may reports naman na nagsasabi na merong CCTV pero hindi malinaw yung footage. So hindi rin talaga daw magagamit. Pero ang malinaw sa ngayon ay meron na siyang upgraded na system doon sa areang yon. At doon sa palibot nitong NAIA Terminal 3, 187 yung target na i-install completely at na 90% na raw ang nai-install sa ngayon. Pero yung sa iba't ibang mga terminal pa, 1, 2, and 4 ay wala pang CCTV system na upgraded hanggang sa ngayon, Jessica. Pero medyo weird lang na napag-iiwanan yung ating airport sa CCTV camera. Kahit yung mga tindahan sa kanto, yung mga maliliit na bahay, meron ng CCTV Yung NAIA, mag-iisang taon na yung kaso ng barilan dyan, hanggang ngayon wala pa ring CCTV. Tama yan, Jessica. Although ang sinasabi naman ng MIA, paulit-ulit nila na-explain is naiintindihan nila at na alam nila kung gaano kahalaga itong CCTV system sa isang napakalaking public establishment katulad ng isang terminal. Although gaya nga nung paliwanag nila, hindi mo naman pwede daw itong ura-uradang gagawin kasi hindi naman thousands of pesos yung pinag-uusapan dito. 468 million pesos daw yung buong yung total project. So hindi daw to basta-basta pwedeng gawin. Kailangan sumunod daw doon sa proseso at kailangan makumpleto yung bidding process, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.